Mga kababayan, supposed to be itong episode 39, lumabas na sana ito noong February 24. Kaya lang nagkaroon po ng problema sa storage. Napuno po yung storage po ng aking cellphone at medyo nahirapan ako ng konti. So ngayon, mga kababayan, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang binalita ng GMA7 24 oras, yung naganap na scam o yung tinatawag na concert ni Taylor Swift nagaganapin sa Singapore on March 2 na ang nangyari po mga kababayan, meron tayong kapwa Pilipino na meron po nilokong mga 100 na katao. Kumbaga pagbibili ng ticket pero wala naman yatang ticket na kinonfirm. Kaya yung 100 na katao po ay natangayan ng almost more than 15 million pesos, mga kababayan. Kita nyo mga kababayan. Ang lakas ng loob talaga ng gumawa ng mga tao ito. Kasi nga mga kababayan, hindi kasi nado-document, namomonitor, natatrack, o na-trace in real time yung kanilang paggawa ng crime ng scam. At pati yung pera, hindi rin po na-trace yun. Kaya nga, under laissez faire, everything is documented in real time sa buong population at landmass ng bansa. Ngayon, pakinggan po natin ang report ng 24 oras, yung pinakadetalye niyan. Tungkol po dyan sa scam ng more than 15 million pesos, mga kababayan. Tila naudlot ang katuparan ng wildest dreams ng fans ni Taylor Swift dahil ang tiket para sa kanyang concert naging bato pa. Mahigit 100 Pinoy fans ni Taylor ang na-scam. Mahigit 15 bilyong piso raw ang natangay ng suspect. Kabilang daw sa mga nabiktima ang sparkle artist na si Sofia Pablo. Nakatutok si Jonathan Andal, exclusive. Imbis na sa Eras Tour sa Singapore, sa NBI napadpad ang isang Swiftie o fan ni Taylor Swift matapos umanong ma-scam ng pinagbilhan niya ng concert ticket. Yung total na nabayad ko for 4 tickets is 98,000. Nahanap ko siya dun sa group, yung sa Eras Tour group. So, nag-post naman kami doon, parang pa-vouch po, parang legit ba to? Tapos nakita ko, may mga nag-vouch sa kanya. Pero hindi pala siya nag-iisa. Meron pa raw kasing mahigit 100 Swifties na na-enchant sa alok na tickets ng iisang tao. At ang pagkakatupad ng kanilang wildest dreams na mapanood si Taylor, naudlot. Ang endgame ng scam, aabot daw sa 15 million pesos ang nakulimbat sa Swifties. 250,000, 4 na ticket. Total of 401,000. 70,000 po yung total. Halo po na pinag-ipunan po namin yun nung college, pati scholarship money po nung boyfriend ko na nadamay po. Yung sa akin po galing po sa mother ko, which is a single parent. Yung sa amin po sir is gift po siya ng pinsan namin sa Canada. Pati ang GMA sparkle artist na si Sofia Pablo na scam din daw dito. Pinakitaan pa raw siya ng peking email screenshot ng Ticketmaster na nag-void sa account ng seller dahil sa pagre-resell ng mga ticket. Nagulat daw siya nang malamang marami pala silang nabiktima. May isa nang nabiktima na nagsampa ng reklamong estafa sa NBI. Pero ang kutob namin marami sila kasi hindi niya kaya nang siya lang to mag-isa. Naghanap daw ng online seller ang mga biktima dahil mabilis na sold out ang ticket. Para patunayang legit seller, nagpadala pa ang suspect ng ID at selfie at nakipag-meet up pa sa ibang biktima para magpapirma ng contract of sale, kung saan nakasaad na kapag hindi niya nabigay ang ticket, makakasuhan siya. At nito ngang nakaraang linggo kung kailan bigayan na dapat ng mga nabiling ticket para sa concert sa March 2, wala raw mabigay ang suspect dahil nagkaproblema raw sa pagkukuhanan niya sanang authorized ticket seller. Nagsabi ako na i-refund niya lang ako kung hindi niya mabibigay yung ticket, pero hindi siya nag-reply. Bukas may mga magsasampa pa ng reklamo sa NBI para raw lumakas ang kaso. Look what you made us do. Sana matuloy na yung rehas tour mo kasi for sure maraming a-attend. Sana gawin mo yung tama na ibalik mo yung pera naming lahat at pagdusahan mo yung ginawa mo.
Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Million pesos po ang nakuha dyan sa more than 100 na katao na supposed to be ay manonood po ng concert ni Taylor Swift po sa Singapore nitong Marso, mga kababayan. So, mag-ingat po tayo lahat. Hindi po yan titigil habang ang mga panahon, habang ang mga batas po ay pawang nangungusap lamang at hindi siya nakakakita ng crimes and corruption. Salamat po.